Welcome to the Baggage Counter Side Quest. So today, pag-uusapan natin ang changes in technology, technology, and innovation. And ano ba dapat? Dapat naka-manual ka lang para macho? Alam mo, dyan ako pinaka nababad trip. Yung mga lalo na yung merong mga stickers na real men use three Uses- pedals. Real man uses stick. Hindi kayo na. O sige, okay lang. At least di kami hirap sa Ano pag to? traffic. Hindi lang ito pinag-usapan pero sadyang agree lang kami sa isa't isa. Sa idea na bahala kayo. Kung gusto niyo magtiis sa manual, edi go. Although, masarap talaga mag-drive ng manual kapag free yung traffic. Kasi yung free talaga. Kung manatili. sige. Pero Parang- kasi, sa Metro Manila, Oo. hindi nga lang Metro Manila, kahit sa Cavite, Rizal, Bulacan, yung mga yung mga kakatabing magkatabi. provinces na yan, grabe na rin yung traffic Grabe na rin yung traffic. Kung tingin nyo mas macho kayo nung nakamanual, edi okay, bahala kayo. Kami, So, bakit okay ba na kami tayo, nakamatic. ang reason ba't tayo sa topic ito is, kakagaling lang natin sa Miyas. Sa Miyas, sa Manila International Auto Auto Show. Show sa salon. Hindi, Sorry. naman, to Yung give you credit, meron naman pala kasing Manila Auto Salon. Which Mas. is, ha? Mas, yung Oo, mas. yung Mas, which is basically the same thing. And yung episode na to, walang schedule yung episode na to. Like literal na, etong episode na to is episode 4.5. Dapat kasi, gagawin namin, mag-i-interview kami Oo. ng mga, hindi part, ano ba tawag doon? Mga nag-attend. Mga nag-attend, like nag-attend doon. like yung mga nakikita natin, yung mga nagsa-street interview, ganyan. Oo. Tapos, di naglakad-lakad kami. Libot-libot Sabi namin, sabi ni Josh, mamaya na natin interview Oo, yan. kaya pa natin yan mamaya. By mamaya, parang ang idea is, parang ikot-ikot muna kami, Ikot-ikot tapos, muna, enjoyin muna. after ng event ni Josh sa Hot Wheels. shoutout sa Shoutout nga pala sa Hot Wheels sa pag-invite sa akin dito sa Miyas, sa Hot Wheels na booth. Marami kasi silang mga bagong releases. limited edition. Limited edition na Hot Wheels. Yung meron kang makakuha na pink na Hot Wheels, doon lang sa event na yun. Doon lang, tapos today lang. So, ganun ka-rare yung mga pinamigay nila kanina. Ano yun? Tapos makukuha mo lang yun if gumastos ka ng 3K today. Ganun. Doon ka lang magkakaroon nung Hot Wheels na yun. Anyway, yun nga. So, in-invite nila ako sa event para i-promote yung mga bagong releases ng Hot Wheels. Tapos ayun nga, sinama si Mish nasa likod, yung wife ko. Tapos sinama ko na rin si Daniel, aka Chairman D, content creator, entrepreneur, a father of two. And, ano to? Ayun Yeah, nga. dapat after nung Hot Wheels event is doon mag-i-interview. Mag-interview kami So, tapos na yung event, pumunta na kami sa main hall. main hall para umikot-ikot, para maghanap ng Hanap pwedeng ng mga interviewin. Yung mga gusto namin interviewin, wala na. Or hindi Oo. na namin mahanap. Second, Matanda na pala kami. Tanda na, pagod na pala. Sobrang pagod Hindi na na namin kaya. wala kaming energy. Ilang oras walang tayo nandun. So, sa mga nakikinig lang at walang video, ako po ay nagda-drive. So, ako ang designated driver for today. So, parang parang road trip podcast. Edit ko ba to? Wala nang edit. Pag na natin i-edit, extra episode lang naman. So, yun nga. So, since wala kaming na-interview, gagawin na lang namin is, kami na lang sasagot ng questions namin. Oo. Interviewing ourselves. Pero kasi gusto ko rin naman gusto ko yung mga questions. I mean, gusto ko rin labas opinion ko para marinig ng mga taong walang pakialam, tapos sabihin nila lalo, wala kaming pakialam. Oo. Question number 1. Ano ba?
So, hindi ito kasi yung first time kong pumunta ng Mias. Josh, is this your first time? First time. First time. Yeah. Pero para dun sa mga nakapunta na ng Mias before pa, usually dyan, and alam naman natin to, ang car industry is dominated by Japanese brands. Oo, Toyota, dito sa Pilipinas. Honda, alam natin yon. Mm. And surprisingly, nung nakita ko yung floor plan nung event is majorities nung nasa main hall, actually walang Japanese car. Correct me if I'm wrong, pero walang Japanese brand. Wala nga. Puro Chinese, may BMW, May isang Korean. may isang Korean, yung Kia. Tapos lahat is Chinese cars na hindi ko nga alam yung iba eh. Syempre BYD andyan, Oo, Chang'an, may Jayco, Jayco. Jayco, GAC, MG, may Dipal, mga hindi ko pa Oo, narinig. Dipal, Oo. yung Basta bike. ang dami. Yung titinda ng kotse, pero bike yung pangalan. Tapos yung isa pa, titinda ng kotse, pero habal yung pangalan. Oo, wala ba? Bobo tong mga to. Joke lang. Joke lang. So, yung first question is supposedly, ano yung reaction? I think sa akin to applicable. Ano yung reaction ko nung nalaman ko, nung nakita ko ngayong mapa na puro Chinese cars. Ako, honestly, nagulat ako. Kasi since yun nga, pag hindi mo first time makikita mo, puro Japanese cars yan eh. And kahit naman hanggang ngayon, as far as we know, yung car industry is dominated pa rin ng Japanese brands. Pero nakita ko, puro Chinese brands. Oo, Hindi ko grabe. alam bakit. Hindi ko alam bakit. I doubt naman na may parang bias. I doubt. Mm. Budget? Umatras yung Siguro innovation. Affordability and innovation. Like, kasi yung, kakita naman natin kanina, yung quality eh. Grabe eh. Oo. Hindi, pero bakit hindi nag-exhibit yung mga, nag-join yung mga Japanese brands? Gusto kong malaman. True. Honestly, kung alam nyo pala, baka pwede nyo ma-share. Pwede nyo i-comment. Kasi ang nakikita ko ng reasons is para hindi sila maka-join is one, budget, which is I doubt talaga. Wala silang budget para sumali sa ganong exhibit. Two, late sila. Nauna yung mga Chinese brands. Three, ayaw na lang nila. Nagbago na isip nila. Parang, hindi na namin kailangan yan. Kilala na kami. Or Mias mismo ang nag-decide na mag-focus Sa Chinese brands. Hindi Chinese brands, sa EVs in particular. Kasi ang dami natin nakita doon na hybrid siya. Halos lahat hybrid siya EVs eh. So baka yun yung focus nila ngayon. Hindi natin na-check lahat, pero parang 99% confident ako. Lahat ng car brands na nandun, Chinese brands na nandun, is lahat may EV or at least hybrid. So lahat sila doon. So baka nga. So baka yun yung focus ng today's event. So yun lang yung question number one, and kung na-surprise ako, and follow-up question doon is, because of that, do we think na ang Chinese manufacturers is sooner or later i-dominate na nila yung EV? EV market? Hindi lang yung EV market. Philippine market in total, like automotive industry in the Philippines. What do you think? Feeling ko, magkakaroon sila ng significant market share sa Pilipinas. Pero, sa sobrang ingrained ng Japanese car sa culture natin, feeling ko hindi magdo-dominate ang Chinese market. Pero, Malaki may malaki yung makuha nilang chunk sa market share. Yun ang feeling ko. Kasi ngayon pa lang kita mo sobrang, kahit saan ka tumingin, meron ng BYD tsaka Binpas. Tsaka I think isa pang factor dyan is depende kung anong gagawin ng mga Japanese brands. Kung if may ganito pa rin yung growth nila, innovation nila is medyo, may innovation pero may steady lang sila. Versus dun sa mga Chinese brands na you get more than what you pay for. Para sa value, yung Totoo. quality nila, yung innovation, sobrang sulit. Ano yung nakita natin kanina? Jayco ba yun? Jayco, Yung under a million? 999,000. 999,000. Technically under a million siya. Yes. Pero, yung features, crossover oh my God. SUV, tapos hybrid na siya. Hindi ko nakita kung ano yung range niya, pero ang ganda.
Ang ganda. Tanggalin mo Grabe. natin yung ano yung i-factor out muna natin yung pinagmamalaki nga na durability. Kasi syempre, talagang hindi pa natin masabi kung durable yung mga Chinese brands o hindi dahil hindi pa naman sila ganun katagal pa sa market para Oo. masabi natin Tsaka, na ang Pinoy talaga merong certain ick kapag Chinese. Chinese. Na-ingrain na sa atin na parang kahit nung mga CDR King days pa, di ba? Parang, yuck, China. Yung time na nagkaroon ng mga China phones, di ba? Sobrang na-ingrain sa Pinoy na, pag China, pangit. And Pero- gusto ko na rin i-share bilang ang business namin is we import from China. Gawang China yon. Ang hindi kasi, mga sarado utak ang nagsasabi nun. Pero alam nyo ba, ang China, alam natin to, number 1 manufacturer ang China sa buong mundo. Oh, everything is made in China. Everything's made in China. Even Apple, iPhone products are made in China. Yung makukuha mo kasing quality, depende naman yan sa binabayad mo. If you have a high budget, they can provide you quality product. If mababa lang, syempre, yun lang din makukuha mo. Ganun lang naman kasimple yun. Totoo. No? And I think dahil nga sila yung manufacturer, kaya nilang magbigay ng competitive price. Pero at the same time, quality pa rin. Tsaka most likely, malaking factor na dyan is yung part na parang introductory price. Tsaka kasi, like, China ang only country siguro na that can afford na magsobrang baba ng presyo. Na sobrang OA baba ng presyo. Share ko. I once went to China, tapos yung may kausap ako doon, napag-usapan Sino? namin. Si Tony from LC Sign? How I wish. Gusto ko siyang puntahan. Anyway, tinanong ko, pinag-usapan namin yung mga EV cars. Since majority ng mga vehicles na nakikita ko doon, at least nung pumunta ko, is puro hybrid, EV. Tapos doon daw, bagsakan sila ng presyo. Kasi sa sobrang daming manufacturers, nagano sila, price war sila ngayon. Yung tawag dito, yung supply, sobrang dami. So, wala silang choice kundi magbaba pa nung price nila. Pero yun nga, quality pa rin. For sure, meron diyang mga Chinese brands pa rin na hindi. Meron. Ang sabi nga nila, di ba nagkaroon ng Xiaomi na car? Basura to. Sabi nila yun, Sobrang basura sinasabi lang daw namin yung yun. Xiaomi. So, ayun, ba't tayo napunta doon? Ayun nga, I think we have to be, kailangan natin maging open-minded na hindi porke China is pangit na. And hindi rin porket China is maganda na din. So, kailangan i-check talaga natin every corner, every spec ng lahat ng binibili mo. Kasi sometimes, too good to be true is too good to be true. Yes. Di ba? Kung sila mag-dominate, again, depende kung kung sasabay ba yung Japan sa growth ng China or magpapahuli sila. Kasi honestly, medyo nahulihan sila. Si Japan, parang para sa akin, yung mga kotse yung mga Japanese cars, like, dati grabe, sobrang powerhouse talaga, dominate lahat. Yung Honda, yung Mitsubishi, Toyota, matik na yun, kahit hanggang ngayon naman okay pa din. Pero kasi yung Honda, tsaka Mitsubishi, feeling ko medyo nag-lean towards economy na sila and comfort. Na tipong yung mga kotse nila, wala ng personality. Nawala ng personality, nalalo ba yung Mitsubishi Eclipse? ganda nun. Di ba? Yung Mitsubishi Lancer. Dati Mitsubishi putik lahat ng kotse nila cool. May personality. Ngayon, ang mga Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Expander, lahat sila nag-lean towards comfort na. To the point na feeling ko they lost their personality, their soul. Alam mo yun? Tsaka ayun nga, marami kasi baka isipin niya pala, binabash namin yung Japan and pro-China. Hindi, talagang lang. I suppose for people like us na limited yung budget, we want to make the most out of our money kasi. Diba? Gusto natin sulitin naman yung pera. Ganun lang naman. Simple yun. Kaya sana sumabay yung Japan talaga doon. Na kahit ganito yung presyo, sulit sa per peso.
Sa mga nakita mo kanina, alin ang pinaka... Parang what car really caught your eye kanina? Bias, BYD. Ay, grabe naman kasi talaga. BYD, specifically Sea Lion 5, kasi gusto ko magkaroon nun. Mm. Kaya kahit alam ko Pero may marami, 7 kahit alam na. ko marami Oh my mas God. maganda doon, medyo doon lang ako nakatingin kasi yun yung alam kong mas mas Achievable. realistic mas realistic na makuha ko. Pero kung hindi problema yung budget, gusto kong Yung tang, ano, yun ba yung hybrid? yung hybrid din siya, DMI Yun ang din. gusto ko. Ang gwapo niya. 7-seater yun, di ba? 7-seater. Shit, Yes. ang ganda. May ano yun, may, di ko alam kung tama, pero may parang cooler or fan yung heated yun, heated seats. Oh, talaga? Heated seats, tsaka hindi cool eh. Basta pampalamig din sa upuan. Kung cooling. pagkakaalam ko Cooling pagkakaalam ko, seats. Kasi yung seat warmer sa Pilipinas, magagamit mo ba yun? Sige, Try subukan mo. mo. Lalo ngayon, April, subukan mo. Sahit gabi, ang init eh. Oo. Ikaw, Kanina, alam ko, Ano? wala, shark? Hindi, May- yan, dalawang scenario yan. Okay. Yung BYD Shark is, yan, if sobrang dami kong ekstrang pera at willing akong mag-spend ng sobrang malaki for something that I don't really need. Kasi aanin ko yung pick-up, di ko naman kailangan ng pick-up, tapos 5-seater lang siya. Di ba? Kung marami ako sobrang pera, o kunwari nanalo ako sa loto, ngayon din. BYD Shark talaga, kasi parang yun eh, ako yun eh. Alam mo yun, parang, this is made Ikaw for yun me. It's you! Pero if, The name's there! Oo, di ba? Pero kung iisipin ko yung function, practicality, siguro like, yung parang lahat-lahat na, yung tang. Ayun tang. Kasi 7-seater, tapos malaki, maluwag, di ba? Ganda ng features. So, ang ganda. Ang pinaka sulit siguro. Sulit sa lahat ng features. And wala ka nang hihingin kahit yung tang. Para sa Ako rin eh. Kung yun, ako yung pick-up hindi. Dalawa maliban sa Sea Lion 5. For example, hindi problema rin ng budget. Dalawa gusto ko. Nakakanta ko kanina, yung E-Max 9 Yun yung for the family. Full EV ba yun? Hindi. DMI hindi. din siya. Hybrid din siya, pero oo. para siyang Alphard. Parang Alphard, Yeah. yes. 7-seater, captain seat. Sarap. Para siyang artista, para siyang mini artista van, hindi siya ganun kalaki. Staria. Which is sakto lang din kasi para sa ganun kalaking family. Para sa family ko. Kasi artista van medyo malaki masyado eh. Saka pagka ganun na kasi kalaki, parang ang pangit ng ikaw din yung driver. Oo, na parang magandang may driver ka Yung na. E-Max 9 kasi, malaki siya pero hindi siya yung sobrang laki. Okay pa rin na ikaw yung driver. Parang lang siyang carnival. Pero kung Ish. kung pang-personal naman magano ako, tang pa rin, tang ina mo. Di ba? Sorry. Di ba? Like, ayun talaga eh. Parang, Ewan ko if napansin mo yung taillight nun. Ay, hindi ako tumingin sa likod eh. Ay, hit lang. Pero i-describe mo para sa mga nakikinig lang at walang video. Yung taillight niya is so from, all throughout sa likod niya. From left signal light hanggang right signal light, pati yung pati yung pinto, yung tailgate meron din. Tapos, hindi siya isang linya kasi. Para siyang braided yung lines niya. Pero ang ganda talaga nung pagkakagawa. Ang art. Artsy. Ang artsy nung... Patingin. Search niyo lang habang sinesearch din namin. Habang search din namin, habang nakikinig kayo. A-upload ko to siguro sa Sunday after nung hobby episode natin. Ay, oo nga. Ang ganda. Parang siyang braided, di ba? Oo. Come on. Ganda. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Ganda. Parang siya yung mga tato Oo. na, anong tawag doon? Yung mga parang tribe. Parang parang Polynesian. Yun. Tribal, Parang ganon. Parang Okay. yung mga pang-Samoan na tato. So, moving on. Okay na tayo doon. Second question naman natin is ano masasabi mo sa gas price natin, fuel price? Diyos ko. Wala na akong masabi.
Ako may good news ha. Ay, may good news. Bababa daw. No, nagtaas ng 150. Good news para sa diesel, magbababa ng 2 to 3 pesos at para sa gas, magbababa ng piso! Wow! Salamat, ha? Thank you! Thank you, ha? Thank you, BBM! Golden age talaga. Thank you, BBM. Ay, parang ayoko na mag-politics. May mga pros and cons yan. Anyway, so given yung Hindi, price okay, ngayon, wala. Josh, I don't know. Sige, ulit question. given yung presyo ngayon ng gas, Hmm. do you think it's a perfect time for Filipinos, the Filipino people to switch from ICE to hybrid or full EV? Feeling ko, ito na yung ito na, kailangan na talaga. Kung hindi man lahat, a significant chunk of the population, a significant chunk of the drivers, alam ko na hindi madali, pero balita ko na mas mababa ang interest sa ng installment ng electric cars. Yes. And kung ganito lang din yung gas at hindi na siya bababa, yung feeling ko yun ang pinaka-wise choice talaga eh. Tsaka yung itong mga Chinese EVs, like yung BYD, yung everything else, sa mura niya, ma-ROI mo yan eh. Kumbaga mababalik mo rin yan eh sa kung iisipin mo kung gaano kalayo yung mga natatravel mo. Isipin mo yung gastos if nakagas ka. Tapos, kumpara mo yung mga natatravel mo, feeling ko mababalik mo agad yung nagastos mo. You have, kailangan i-weigh down mo muna or i-weigh mo yung gano'n ka ba kadalas kasi umalis. Oo. Kasi hindi mo mararamdaman yung tipid ng EV kung halos hindi ka naman Kung hindi ka naman umaalis. everyday. And although, sabi nga nila, yung mga hybrid gumagamit pa rin yun ng fuel. Pero even if hindi tumaas kasi yung prices ng fuel ngayon, mas tipid pa rin talaga ang hybrid. And I'm saying this as an owner of BYD Seal Dynamic. Yun yung pinaka-base ng nila. Hindi pala pinaka-base. Yung May entry level, ganun. Yun yung entry level nila, pero sobrang mura. I have a Veloz, I have a BYD, we have a BYD Seal 5. Compare ko lang. So, sa Veloz, ang full tank, halos parehas sila ng presyo ng full tank. Ang full tank ng Veloz is kaya niyan max 350 kilometers for full tank. Ang BYD full tank tsaka isang charge lang, wala nang charge to, isang charge lang, tapos yun full tank lang. Ano yan based on experience yan, ginawa niya talaga yan. Hindi yan hindi yan data lang. As in literal na ginawa niya. May sobra pa ako nito, 600 kilometers yung kayang i-travel ng walang extra charge. Ang claims is kaya na until 1,000, pero yung ginawa kong 600 na yon, hindi yung takbong pogi, takbo sa traffic, tapos yung sa highway medyo gigil sa gas. Kasi gusto ko makita yung efficiency niya without, kasi pagka tinipid mo, makakatipid ka talaga. So gusto ko malaman gano'n siya katipid kahit na hindi ka nagtitipid. Malayo, doble yung tipid ko from ng ICE versus sa hybrid. And yun yung before pa na hindi tumataas yung presyo. So what more ngayon na mataas ang presyo ng fuel? Oo, tumaas din ng gas, pero ay yung electricity, pero hindi ganoon kalaki yung hindi siya kasing sakit ng pagtaas ng presyo ng ng tawag dito, ng gas or fuel. Ano to? BYD ano yan? Ito Diba? yung BYD Yan yung tang? oo. Oh my God. Sa mga nakikinig, again, nagda-drive ako, tapos nakakita kami ng BYD tang sa sa kalye. Ganda. Gusto ko sa kanya, para siyang X6 ng BMW. BMW, para hindi magalit. Alam mo yung para siyang maliit na sasakyan, pero malaki. Yung pagkakadesign niya, parang yan. Yung may pagkakadesign niya nitong katabi ng GAC, Alam mo yung pag GS3. tiningnan mo siya, akala mo crossover siya. Oo, pero seven-seater malaki siya. Mas mahaba siya. Oo, Ganun. ganda, no? Ganda. Pero simple siya, walang OA na design. So sexy. So sexy. Follow-up question naman is, if pipili ka nga, anong mas pipiliin mo? Hybrid, plug-in hybrid, or full EV? And why? Ako, if pipili ako, plug-in hybrid. Kasi, na-drive ko yung BYD mo eh. Ibang-iba eh.
Ay, bigay tayo ng konti idea. Okay. Kasi for sure, meron baka hindi alam. So, yung EV, yun yung mga full EV. Charge yan talaga. Charge lang. Baterya lang. Hybrid, yung usual hybrid na rinig natin is ito, degas pa rin. Pero para siyang may generator, tapos yung generator gumagamit ng gas, tapos yun yung Sino-charge magproduce yung ng baterya? electricity para dun sa sakyan. Plug-in hybrid has both. Pwede mo siyang i-charge direkta, tapos pwedeng charge ka ng charge, pwede rin naman na degas siya. Okay, so ayun nga, meron siyang battery tapos pwedeng degas, halo siya. Para siyang hybrid na pwede mong i-charge. Yun lang yun. Oo. Kapag ka nag-pure EV ka, may yung range niya, pero yung pinagsama niya, yun nga, malaki. Sa mga hindi ganun ka-technical, yung kasi, yung plug-in na-experience kong i-drive yung BYD ni Daniel. So yun, plug-in hybrid yun. So kapag, di ba ginagamit niya yung baterya at first, pag medyo bumababa yung baterya, mag-switch siya sa gas, habang nakagas, sina-charge na yung baterya, tapos mamaya-maya mag-switch na ulit siya sa baterya lang. Tapos kapag bumaba ulit, mag-switch siya sa gas. So parang sobrang talaga, sobrang tipid niya sa gas. Tapos siguro ang only con lang na masasabi ng mga tao sa hybrid is, hybrid tsaka EV, hindi ka kasi sanay na walang tunog. Feeling ko yung utak mo is, parang sobrang sanay ng mga utak natin na kapag kumapa ka, dapat mag-vroom vroom. Pero yung EV, pag umapa ka, Pero alam mo, ganun lang. habang tumatanda ka, mas ma-appreciate mo yung walang tunog. Totoo, Kasi totoo yung yan. ingay ng sakyan medyo somehow nagiging parang noise pollution na rin siya. Oo, true. Ano pa rin, ang choice ko pa rin is plug-in hybrid. Obviously, Meron ka pa sorry, rin go. choice kahit kasi pag hybrid lang, wala kang choice. Like literal na magpapagas ka pa din. Oo, mas tipid siya pero papagas ka pa din. Di ba? Ang pag plug-in hybrid, pwede mong isaksak. Saksak mo, marami pa akong baterya, kaya pa to. Di ba? ang sabi lang nila ng iba, ako hindi kasi ako masyadong ma-technical eh. Nababasa-basa ko lang is, ang pangit lang daw sa hybrid or sa plug-in hybrid is yung parang may maintenance pa rin. Parang doble gastos, mas malaki yung more moving parts, more things to maintain, more expenses. Oo. Which is hindi pa natin masabi. Kaya andun pa rin naman yung part na hopeful ako, hindi ko mag-guarantee na tibay ng BYD. Hopefully tumagal siya ng walang problema. And para sa lahat din ng users sana ganun. Huwag na kayong maging yung iba kasi nag-wish na sana masiraan ka. Tignan mo, masisiraan ka kagad kasi China yan. Napaka-negative, hindi lang kasi nakabili. Oh. Anyway, ako plug-in hybrid din kasi you have the best of both worlds. Kapag city driving, nabasa ko lang din to sa forum, ang pinakamagandang mode is mag-pure EV ka. Which is pag city driving ka lang naman, ang range ng kilometers mo dyan nasa 50 kilometers, 70 kilometers. So isang full charge sa plug-in hybrid, makakauwi ka ng pure EV. Kaya. Tsaka di ba, tanong ko lang, pag electric kasi, di ba kunwari i-on mo, unless pag hindi ka gumagalaw, hindi siya nakaka-consume ng meron, pero hindi siya yung katulad nung parang pag nakagas ka, tapos naka-on lang, naka-idle. So i-compare mo na kapag yung gas yung kotse mo, tapos naka-idle ka, malakas yung konsumo, compare sa EV na kapag nakatigil ka kahit naka-on, hindi ganun kalakas yung konsumo. Tapos din niya, pagka city driving ka lang, naka plug-in hybrid ka, kaya mong gawin ng hindi ka gumagamit ng gas at all. Kasi nga, may kila maliit lang city driving 50 kilometers, 60 kilometers, kakayanin na yun ng plug-in na charge. Literal, Tapos, baka ka nag-e-bike na malaki. Oo, pagka naman nag-long drive, nabasa ko rin, puro sa nabasa, mas tipid naman ang hybrid mode na gumagamit pa rin ng gas. Which is okay na kasi doon magagamit mo naman yung gas. Mas tipid mas tipid yung consumption niya versus sa EV lang. Kung long drive, yung Oo. tipong expressway. Pero kung city driving, mag full EV ka. Oo.
So yun, since may plugin ka, you have the best of both worlds. Nice, di ba? Next question, although nasagot na no. Dapat isa to para sa mga taong intervene eh. If bibili ka nga, ano bibili? Ayun, si Lion 5, kung may budget, magkano ako? Tang. Or, hindi ko kasi masyado nakita yung si Lion 7 eh. Oo, yan. Gusto makita yung si Lion 7, ano eh, limited yung ano eh, yung Edition? restricted yung ano, hindi yung mo paglapit. pwedeng buksan. Kasi bagong May restrictions sa yun. Bagong ano siya labas, si Lion 7 and Atto 2 lumabas na rin sa Philippines. Pero I don't think na nakapag-launch na sila ng ano with description and everything, you know, BYD. Hindi siya ganun kalaki. Oo. Mukha siyang Alphard na mas mali. Para siyang ano, kung paano yung Ertiga na kamukha ng Innova, ganun yung ano. Oo nga, no, parang nagigets mo ba pinaghalong siya. Gets mo yung comparison, di ba? Ano, yung Ertiga is kamukha ng Innova. Kung- Pero mas maliit siya. Kung ang Ertiga nakipag-sex sa Innova. Ganun. Ganun. Oo Ayun. nga pala, shoutout sa mga naka-Innova dyan. Boy pa ba kayo? Kamusta ang diesel? Ang ina, 150. Kamusta ang diesel? Dami nagbebentahan yan, si Lion 5. Mm. Ganda. Dami nagbebentahan niya yung ano, mga sasakyan. Oh, Nakikita ko. lahat ng binibenta, Botek, Innova, tsaka Everest, tsaka... Everest actually. Everest tsaka Innova. Montero. Oo. Meron pa nga nakikipag-direct swap eh. Oo. Ba't kaya no? Karamihan, yung mga walang pambili, sila yung ang daming hanash. Oo. Sila yung walang experience. Sila yung puro negativity. Eh, syempre, gano'n naman eh. Alam mo naman dito sa Pilipinas. Yung VinFast na minamaliit, majority ng owners doon, sure ako, mga may pera. Oo. Ginagawa project ka rin. binili nga na para gawin project ka eh. Totoo, dami ko nakita Binpas. Gulat ako, naka-off-road setup. Naka-mags mo. Alam mo yung pinag-usapan natin sa isang episode, yung luho, tapos i-excuse mo. Yun yung isa yan sa mga luho na i-excuse ng asawa na, love, kasi tipid to. Oo, tipid Tipid to. to. Ano yan? Tapos Kailangan bumili ng natin mugs, to. magpalagay ng roof rack, asan yung tipid doon? Ayun yung Binpas, may ginawang jeepney yung itsura. Eh. Karamihan talaga sa mga bumilan, mga may pera. Yung Oo, akala mo, barya lang yun eh. Bumili dahil nagtitipid, pero hindi. Literal, barya lang sa kanila Oo. yun eh. Pero syempre, yung mga ano, yung literal na barya lang yung pera, sila yung galit. Oo, barko, hindi ko gano'n yan. Hindi ko. Pangit yan. Pangit yun, gano'n. Pangit yan, walang charging station sa atin. Uy, in fairness, yung growth ng Ang dami charging na. station sa Metro Manila, Winfast pa lang, ang dami ang na laki eh. ng ano nila. Ang laki ng tinaas. Sobrang Ang dami. dumami, oo. Dati sa talagang limited pa lang ngayon, dumami na. So I think it's really the right time for us. Wake up call to sa atin para magano. Tanggapin natin yung teknolohiya. Oo. Kasi maraming tao na ano eh, basta hindi nila naiintindihan, takot sila eh. Intindihin nyo. Para hindi kayo matakot. Malamang din naman nung lumabas yung mga automatic na sasakyan, ganun din naman Oo. sinabi nila eh. Ayoko, sirain yan. Walang clutch. Hanggang ngayon nga, may mga ganun pa rin matatanda. Hindi, dapat manual yung aralin mo. Ako, hindi mo ako mapagmamanual. Kumuha nga ako ng lisensya. Hindi ko pinalagyan ng manual para wala akong choice eh. Kasi ayoko mag-drive ng manual kasi nanghasal eh. So I think that's it for our side quest. Side quest. Nag-level up na tayo ng ano, sa mobs. Ang dami nating na farm doon. Ayun na lang. Papasok na kami ng Marikina. Again, thank you for listening. Welcome to the Baggage Counter Side Quest. Anyway, ito na, nasa Marikina na kami. Thank you! Alright. For watching. Thank you for watching and listening. Goodbye.